Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Tama ka! Ulol ka pala eh. Kung minsan ay nagpapangako at hindi naman natutupad. Bongbong bangag yan. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you? You have to kill me to bring me to Lane. Tatay, di ko hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong puso ang kasama. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Sila nagabaktor na. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Hindi maaaring magawa itong mga ganitong klaseng malalaking proyekto kung hindi nagkakaisa at nagtutulungan ang local government at saka ang national government. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. What? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Why do I have to keep explaining that I did not want it? Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, wag na ho kayong matakot, do not worry. At kung ito, hindi ako nagbibiro.
Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, putang inan, humunti talaga kayo. Ako'y, sampalin mo. Tapos, you create a scene. Magsigaw ka, magbastusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. O di makukuha nila. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Hiningian mo ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa bagahe mo, huwag naman tunilada. Siguro mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga yung sobra-sobra ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o ang buwis. Pero kung yung sa bag mo, kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yung kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. Kung yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, at during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos durugista ka pala. Putang ina. Pag mo, may bala, oh. Galing sa'yo yan, kainin mo yung putang ina yan. Nung nag-oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number 1 nandito. Yung number 2 nandito. Saan ka nakakita na ganong style? Sa lahat ng bagay sa gobyerno, just be fair to your fellow men. Kung ikay poridorogista, get out of my city. Umalis kayo, kundi patayin ko kayo. Do not destroy the generations to come because I will not take it just like that. Talagang ihiritan ko kayo. Na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. At huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang magsubo ng lugaw kung ako'y inutil na. The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi naman tayo. Sila na yung magpakain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We gave a premium, importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, well, kami sa local, yung nag-umpisa talaga ng garbage na yan, sabagay, yung iba totoo. But hindi naman lahat. But anyway, kung saan dyan ang totoo, hindi. Basta sinabi ko, ayaw ko. So, that started itong druga-druga tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata ninyo. It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema ba ito? I started to squeeze everybody. Lumabas ang totoo. The naked truth was that we are a nation na napakaraming adik. Putang ina nila. If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rat
in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Do not fuck with our dignity. Tama ka. Ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan eh, para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. I am a president seeking peace for my country. Pamilya mo, grade 1 pa lang, alam ko tatay ko noon mag-loan. Tama ang nanay ko, ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? In the dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng pulis, maestra ngayon, pati army, naghihiram 5-6. Tapos maubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, siraulo ka, patayin mo. Tanungin kita, gusto mong mabuhay? What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundong ito, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila, ito ang kinig kayo, Amerikano, Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino na kinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan na mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe of to do that? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Mabubwisit na ako eh. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her, after ravishing her, killing her? But what right do you have? In the years to come, in the next generation, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po. Tatay, di ko